Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ano ang mangyayari sa permanent resident kapag matagal na nanirahan sa labas ng Japan? Isang mahalagang gabay para sa mga PR holder. Isa sa mga madalas na tanong ng mga permanent resident ng Japan ay maaari ko bang panatilihin ang aking permanent resident status kahit matagal akong nanirahan sa labas ng Japan? Mahalagang malaman ang tamang impormasyon dahil maraming PR holder ang umuwi sa Pilipinas o lumilipat sa ibang bansa para sa trabaho, pagreretiro o personal na dahilan. Kapag hindi nasunod ang mga patakaran ng Japan Immigration, maaaring mawalan ng visa ang iyong status of residence. Ano ang permanent resident? Ang permanent resident o EJUSIA ay isang status of residence na nagbibigay sa isang dayuhan ng karapatang manirahan sa Japan nang walang limitasyon sa panahon ng pananatili. Hindi ito nangangahulugan na maaari ng baliwalain ang mga immigration rules. May mga obligasyon pa rin dapat sundin. Maaari bang manirahan sa labas ng Japan ang PR holder? Oo, maaaring umalis at pansamantalang manirahan sa ibang bansa ang isang permanent resident. Gayunman, hindi sapat ang pagiging PR lamang. Kailangang tiyakin na legal pa rin ang iyong karapatang bumalik sa Japan. Ang pinakamahalagang dokumento, re-entry permit. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan. Kapag aalis ka ng Japan at balak mong bumalik bilang PR, kailangan mong gumamit ng tamang re-entry permit. May dalawang karaniwang sitwasyon. Una, special re-entry permit. Kung babalik ka sa loob ng 1 taon mula sa pag-alis sa Japan at hindi lalampas sa visa ng iyong residence card, maaari kang gumamit ng special re-entry permit na inaayos sa paliparan bago umalis. Pangalawa, regular re-entry permit. Kung alam mong lalampas sa 1 taon ang iyong pananatili sa labas ng Japan, dapat kang mag-apply ng regular re-entry permit bago umalis. Maaari itong pahintulutan ng hanggang 5 taon o hanggang sa limitasyong itinakda ng immigration. Ano ang mangyayari kapag wala kang re-entry permit? Ito ang pinakamalaking pagkakamaling dapat iwasan. Kapag umalis ka ng Japan nang walang tamang re-entry permit, sa pangkalahatan ay mawawala ang dati mong status of residence. Kapag gusto mong bumalik, kailangan mong magsimula muli sa panibagong proseso ayon sa visa na iyong aaplayan. Ano ang mangyayari kapag hindi ka nakabalik bago mag-expire ang re-entry permit? Kung hindi ka makabalik sa loob ng visa ng iyong re-entry permit, maaaring mawala ang iyong PR status. Noong panahon ng COVID-19 ay nagkaroon ng espesyal na pansamantalang hakbang para sa ilang naapektuhan. Ngunit ito ay hindi na pangkaraniwang patakaran. Kailangan bang bumalik paminsan-minsan sa Japan? Kung matagal kang titira sa labas ng Japan, mahalagang sundin ang validity ng iyong re-entry permit. Siguraduhin napapanahon ang iyong residence card kung kinakailangan. Sumunod sa iba pang obligasyon na maaaring naaangkop sa iyong sitwasyon. Ang simpleng paglabas at pagpasok lamang ay hindi dapat gawing kapalit ng pagsunod sa mga opisyal na patakaran ng immigration. Paano kung gusto kong magretiro sa Pilipinas? Maraming PR holder ang gustong manirahan sa Pilipinas pagkatapos magretiro. Posible ito, ngunit bago umalis ng Japan, makabubuting planuhin ang haba ng iyong pananatili sa labas ng Japan. Kumuha ng tamang re-entry permit kung balak mo pang bumalik.
Tiyaking maayos ang iyong mga dokumento bago umalis. Mga karaniwang pagkakamali. Maraming nawawalan ng PR dahil sa mga sumusunod. Umalis ng walang re-entry permit. Hindi nakabalik bago mag-expire ang permit. Inakalang habang buhay na ang PR kahit hindi na sumusunod sa immigration procedures. At hindi inalam ang pinakabagong patakaran bago umalis ng Japan. Mahalagang paalala, kung ikaw ay permanent resident, planuhin ang iyong pag-alis. Alamin kung anong uri ng re-entry permit ang kailangan mo. Bantayan ang expiration ng iyong permit at residence card. Kung may pagbabago sa iyong sitwasyon, kumonsulta sa Japan Immigration bago umalis. Sa kabuuan, ang permanent resident status sa Japan ay isang mahalagang pribilyeho na nagbibigay ng malaking kalayaan sa paninirahan at pagtatrabaho. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari ng balewalain ang mga alituntunin ng immigration. Kung balak mong manirahan sa labas ng Japan ng matagal, ang tamang paghahanda, wastong re-entry permit at pagsunod sa mga opisyal na regulasyon ang susi upang mapanatili ang iyong PR status at maiwasan ang mga problemang maaaring makaapekto sa iyong pagbabalik sa Japan. Ang aral dito, ang permanent resident status ay isang pribilyehong dapat pangalagaan. Ang kaalaman sa batas at tamang paghahanda bago umalis ng Japan ay makatutulong upang mapanatili ang iyong karapatang makabalik at muling manirahan sa bansang matagal mong itinuring na tahanan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.